Halos lahat ng natitira sa sahod ko ay binibigay ko sa mga magulang ko at kapatid ko bilang pagsuporta sa mga negosyo nila. Alam ko naman na mali pero hindi ko talaga sila matiis kaya nung minsan nalasing ang aking asawa ay pinahiya niya po ako sa harapan ng mga kaibigan niya. Tawagin niyo na lang po akong Ningning, ako po ay may asawa na at 2 anak. Noong buwan ng July ay simulang nawalan ng trabaho si Ningning, hanggang ngayon ay hindi pa siya nakakahanap ng panibagong trabaho kaya biglaan ang kanyang pagkakatanggal at hindi sila financially ready. Nagkaroon ng mga utang si Ningning nang dahil sa pagsuporta sa mga negosyo ng nanay at tatay niya pati na rin ang kanyang mga kapatid. At halos lahat ng mga natitira sa mga sahod niya noon ay binibigay niya rin sa kanyang mga magulang kahit meron na siyang sariling pamilya. Hindi niya naisip noon na kailangan niya palang mag-ipon para sa oras ng kagipitan kagaya ngayon na wala siyang trabaho. Isang gabi ay inimbitahan sila ng kanilang kapitbahay para makipag-inuman dahil birthday ng anak ng kapitbahay nila. Masaya naman ang naging inuman nila nung umpisa dahil kahit papano ay nakakalimot sa mga problema. Pero nang malasing ang asawa ni Ningning ay bigla na lang siya nitong pinahiya sa harapan ng mga kaibigan niya. Hindi nagalit ang asawa niya nang dahil sa kanyang pakikipag-inuman kundi dahil inungkat nito ang mga perang binibigay niya sa kanyang pamilya. Ang punto lang sana ni Ningning kung masama pala ang loob ng kanyang asawa ay dapat silang dalawa na lang ang nakapag-usap, hindi na sana sa harapan pa ng ibang tao. Kaya simula noon ay hindi niya na kinausap ang kanyang asawa at hindi na rin siya kinausap ng asawa niya. Pagkatapos ng 2 linggo ay nagsorry naman ng isang beses ang kanyang asawa pero hindi pa rin sila nakakapag-usap at nagtatabi. Hindi rin siya sinusubukang suyuin ng kanyang asawa at hindi na lang siya kumikibo dahil ayaw niyang ipakita sa kanyang mga anak na nagtatalo silang dalawa. Huwag daw sana nating husgahan si Ningning dahil matagal na silang nagsasama ng kanyang asawa, sila po ay 13 years na. Pero sa tuwing nakakagawa ng ikasasama ng loob niya ang kanyang asawa, imbes na suyuin siya ay isa silent treatment lang siya. Wala daw pakialam ang kanyang asawa kahit hindi niya tanggapin ang pagsosorry niya. Lalo lang siyang gumagawa ng ikasasama ng loob ni Ningning kagaya na lang ng hindi iimik o hindi uuwi sa tamang oras. Ang asawa niya rin ang tipo ng asawa na mabibilang mo lang sa iyong mga daliri kung ilang beses lang siyang nagpaalam para uminom. Hindi rin siya binabati ng kanyang asawa tuwing anniversary nila dahil ang anniversary nila ay birthday ng kanilang anak. Sa loob ng 13 taon na sila ay magkasama, parang 3 beses pa lang daw silang nagkatawanan ng magkasama. Dahil hindi raw nagsasalita ang kanyang asawa pag silang dalawa lang ang magkasama pero pagkasama ng asawa niya ang kanyang mga barkada ay sobra naman ang kanyang pagiging madaldal. Kaya sa mga kwentuhan lang ng barkada ng asawa niya, doon niya lang nalalaman ang mga pinagdaanan ng kanyang asawa. Ilang beses na rin sinubukan ni Ningning na kausapin ng kanyang asawa tungkol sa mga bagay na to pero ang sabi lang sa kanya ay pasensya ka na, ganito lang talaga ako. Nangangako naman ang kanyang asawa na babaguhin niya ang kanyang ugali pero ilang araw lang ang lumilipas ay bumabalik pa rin sa dati. Umaasa pa rin si Ningning na magbabago ang kanyang asawa dahil mahal na mahal niya ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Ayaw niya sanang masira ang kanyang pamilya pero iniisip niya kung magsesettle na lang ba siya sa ganitong sitwasyon habang buhay. Gusto niya daw sanang makasama sa pagtanda ay yung tao na makakakwentuhan niya, makakatawanan at makakasama mo sa hirap at ginhawa. Hindi kagaya yung ganitong may problema na kapag nalalasing ka ay inaaway ka na lang palagi. Gusto ko po sanang maranasan na isurprise ng asawa, gusto ko ding suyuin niya ako sa tuwing nagtatampo ako. Hindi nga nang bababae ang asawa ko pero ganito naman ang trato niya sa'yo. Siguro para sa iba ay mababaw lang to pero para sa akin ay hindi dahil ito na ang magiging buhay ko hanggang sa pagtanda ko. Sana po ay mabigyan niyo ako ng advice dahil hindi ko na alam kung paano ko ipapaintindi sa kanya to. Hihiwalayan ko na lang ba dahil wala na akong magagawa kung ito talaga ang ugali niya. Pasensya na po kayo kung hindi maayos ang pagkakakwento ko at habang sinusulat ko to ay umiiyak po ako. Maraming salamat po kahit papano ay nabawasan ang bigat ng nararamdaman ko. Follower niyo na po ako simula nung sariling experience niyo pa lang po ang kinukwento niyo sa page niyo. Maraming salamat po, hanggang dito na lang Ate Charis. Alam niyo ba ang Tagalog ng intelligence? At kapag naririnig natin yung salitang yon, ang laging pumapasok sa isip natin ay yung salitang matalino. Pero ang magiging matalino pala ay hindi lang to sa pagiging magaling magkwenta, pagiging magaling sa eskwela dahil meron po tayong tinatawag na emotional intelligence. Ito ay yung kakayahan ng isang tao na i-manage ang sarili niyang nararamdaman habang inuunawa niya yung feelings ng ibang taong nakapaligid sa kanya. At kung ang asawa mo ngayon ay walang ganitong katangian, kahit anong gawin mong paliwanag, hindi niya rin yun maiintindihan. Yung tipong sobrang emotional ka na at sobrang lalim na nang gusto mong iparating sa kanya, ang dating lang sa kanya niyan parang nagde-demand ka. Yung tipong kapag nalulungkot ka, ang gusto mo lang naman ay suyuin ka pero hindi nila gagawin yun kasi hindi nila naiintindihan yung nararamdaman mo kasi bobo. Charis. Yung tipong gusto mo lang naman mag-sorry sila kapag may nagagawa silang hindi maganda pero hindi pa rin nila gagawin yon dahil hindi nila naiintindihan yung nararamdaman mo. Kaya hindi na kita bibigyan ng payo kung hihiwalayan mo pa ba o hindi na, pero sigurado matalino ka naman. Kasi karamihan ng mga may boklog na asawa, matalino yung babae. At para malinaw lang ang ating kuda for today, magkaiba po ang tao na insensitive sa taong walang talino pagdating sa emosyon ng ibang tao. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya graduate ka na, Peralta Eliza.
Sweet Ann Batayola at Princess Rhea Maglake, Raha Abdul Rahman Lago, Ann Lorca, Rosemary at Nilo Heron Manatad. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung anong alam namin bukas. Bye-bye!